Hi, ako ang inyong Kunyan Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Ayan, pag-uusapan natin, ang init. Pag-uusapan natin ngayon ang about sa medical. Marami pong nagtatanong sa akin kung hindi ba mag-fit to work, hindi na ba talaga makapag-abroad? Ayan. Sasagutin ko po lahat, guys. Yung mga lalo na yung mga sakit na sinasabi ninyo, yung mga kino-comment ninyo, yung mga problema talaga ninyo sa inyong katawan about sa malabo ang mata, hindi na ba makapag-abroad dito sa Hong Kong. Ang pagkakaintindi ko lang ha, yung mga malalabo ang mata, meron pa naman talaga yung chance or di kaya magagamit kayo ng salamin. Depende po yan kung ano ang advice ng doktor sa inyo. Kasi hindi naman factory ang yung a-applyan. Kasi kung factory talaga, dyan sila mag-strict sa mata. Yung mga blurred ang inyong paningin or di kaya farsighted or nearsighted. Hindi ako masyadong expert sa mga ganyan, guys. Pero pagdating dito sa Hong Kong, as long as nakakagamit ka ng salamin, allowed naman kasi dito. Kaya nga, magpa-medical muna kayo and then i-advise ng doktor o gumamit kayo ng dito, ng salamin, ganito, ganyan, and then mag-fit to work ka na. Kailangan lang clearance from the doctor kung anong pwede ninyong gamitin. At yun, may mga tanong din na nakikita ako sa aking YouTube channel, yung mga comments ninyo, nagbabasa rin naman kaagad ako, at saka yung mga tanong ninyo mismo na nagme-message kayo sa akin, yung may mga sakit na may almoranas, spot sa baga, may mga cysts. Guys, lagi ko talagang sinasagot sa inyo na doktor lang talaga or medical lang talaga ang makakaalam sa mga sakit po ninyo dahil wala po talaga akong alam kung ano yung mga gagawin sa inyo. Kaya mas okay po, kung mag-apply kayo, mas okay talaga na magpa-medical kayo. Huwag po kayong matakot sa medical, guys. Ma-fit to work man kayo or hindi. Mas okay, guys, para malaman ninyo kung ano talaga ang pwedeng igamot sa mga sakit na iniisip ninyo. Mas okay yan, guys, di ba? At saka mas advantage po sa inyo. Kaya, okay lang kung magplano kayo na mag-abroad. Okay lang, huwag po kayong matakot na magpa-medical. Ma-fit to work man kayo or hindi. Marami naman pong paraan. Kasi pag hindi kayo fit to work, ay bibigyan naman kayo ng advice ng doktor or yun, gagawin ninyo yung medication ninyo. Basta try and try lang kayo, guys. At sundin ninyo ang sinabi ng doktor. Kaya yung mga tanong ninyo sa akin about sa mga kalusugan ninyo ay hindi ko talaga alam yung mga sagot na yan kung mag-fit to work ba kayo or hindi. Kasi medical lang talaga ang nakakaalam niyan. So kung alam naman ninyo na healthy kayo at hindi kayo nag-fit to work at kailangan ninyong gawin, guys, ay maghanap kayo ng ibang medical center at kumuha kayo ng second opinion. Minsan po kasi nagkakamali lang po yung medical. Halimbawa, nagpa-medical kayo dito sa isa at alam naman ninyo na healthy kayo tapos bigla kayo nagkaroon ng sakit and then pumunta kayo sa isang medical center, magpa-second opinion kayo at kumuha po kayo ng clearance doon na nakapagsabi na fit to work talaga kayo. And then, bibigyan kayo ng clearance na cleared kayo and then tataka nila yan na fit to work. Pwede po kayo makapag-abroad niyan. Basta meron lang po kayong second opinion at pirmado ng doktor or di kaya nagkaroon kayo ng clearance na okay ang inyong kalusugan. Yun nga, makapag-abroad ba? Yes, makapag-abroad kayo, guys, kung nag-fit to work na talaga kayo. Kaya, stay healthy lang po talaga. At wag po, ayon sa sinabi ko, wag po kayo matakot na anong result ng inyong mga medical. Kasi, para naman din yan sa inyo or para sa ating lahat. Kaya tayo mag-medical. Ito po kasi ang dahilan kung bakit yung mga nasa Pilipinas na agency ay bago kayo i-entertain, yung mga walk-in applicants, bago i-entertain ng taga-agency dyan, ay magpa-medical muna dahil ayaw nila ng hassle. Example, ito kasi ang mangyayari. Kapag ikaw ay nagpa-medical, saka kanila i-asikasuhin or di kaya sa kanila entertain yung iyong application kapag ikaw ay fit to work na. Kasi kapag hindi ka fit to work, hassle na sa kanila. At saka alam naman nila hindi ka fit to work, bakit ka pa nila asikasuhin? 'Di ba? Mas hanapin nila or i-prioritize nila talaga yung mga nag-fit to work or nag-undergo na talaga ng medical. Ito po ang disadvantage kapag direct hired ka po. Kasi yung mga nandito na or dito nag-apply mismo sa Hong Kong agency. Kasi bago sila magpa-medical, kailangan meron na sila talagang employers. So, ang tendency niyan, halimbawa nagkaroon ako ng employers, saka pa ako pupunta sa tie-up agency dyan sa Pilipinas, saka ako mag-undergo ng medical. If ever ang aking medical is not fit to work, so nagka-employer na ako, ito lang ang pipilian ni employer. Mahintay ka ba niya
or di kaya mabilis lang ba ang iyong medication, yung mga ganyan guys, depende po yan sa sakit. So, may tendencies employer ay mag-cancel ng iyong kontrata, hindi kanya i-hire kung halimbawa nagkaroon ka ng medyo worse na sakit. So, dahil hindi ka mahintay ni employers, ay maghahanap sila ng bagong helper. So, yun po ang disadvantages kapag direct applicant ka dito mismo sa Hong Kong, nag-apply and then nagkaroon ka ng employer and then kailangan mong magpa-medical at yun nga, hindi ka nag-fit to work. At meron din namang disadvantages dyan sa Pilipinas, yung mga nagpa-medical na tapos wala pang employers. Di ba pareho lang may mga advantages and disadvantages. Ang pinaka-okay lang dito guys, kailangan talaga ninyong mag-medical. Huwag po kayong matakot na magpa-medical para naman magkaroon po tayo ng lunas sa mga natatago nating mga sakit. 'Di ba? Mas maganda yung talagang sa doktor galing yung mga gamot na inyong iinumin or irereseta ng doktor. At yung mga hindi pa nakaranas talaga na magpa-medical, at least malalaman ninyo kung healthy ba talaga kayo o hindi. So yung ulitin ko, yung mga tanong ninyo sa akin, yung mga sakit ninyo na tinatanong sa akin, ang medical lang talaga ang makakaalam niyan. Basta paghandaan ninyo ang inyong medical, tapos 1 week before the medical, kailangan po ninyong mag-water therapy para naman maiwasan natin. Yung hindi nakakaalam ano yung water therapy, yun yung iinom kayo ng tubig, 6 to 8 glasses. Kasi guys, dahil yung pag-inom ninyo ng tubig is talagang subok na yan eh. Yung ihi ka ng ihi, kaya yung lahat ng mga acid natin sa katawan or yung mga dirt sa ating katawan ay nare-release natin yan para maiwasan natin yung malay mo may makita sa ihi natin or mga UTI, yung mga ganyan. Kaya pagdating talaga sa medical, wala talaga akong hindi po malawak ang aking idea pagdating sa ganyan. Basta, sinasabi ko lang sa inyo, stay healthy. Kung ano man yung result ng inyong medical, tanggapin natin yan and then maghihingi na lang tayo ng mga opinion ng doktor talaga. Kasi sila naman talaga ang nakakaalam niyan. So, nood-nood na lang kayo ng iba pang mga tutorials about sa medical, kung ano kung talagang yung mga sakit na iniinda ninyo, ma-fit to work ba kayo, or meron ba talagang hindi nakakapag-abroad sa ganyan. Depende po kasi yan sa lugar na inyong pupuntahan, kung gaano sila ka-stricto pagdating sa medical. At bago ko makalimutan, kailangan talaga huwag ninyong pikiin ang inyong medical kasi pagdating ninyo, lalo na dito sa Hong Kong, ay mag-undergo pa rin kayo ng medical. Lalo na yung ihi ninyo, dugo, at saka yung x-ray. Kaya bawal huwag ninyong pikiin ang inyong medical. Sana may natutunan kayo sa video ito. And thank you for watching. Good luck sa lahat ng mga magpapamedical. Stay healthy lang po kayo guys. At kapag mayroon naman kayong mga sakit na ma-found out sa inyong medical, why not? Magpaano na lang kayo. Hingi na lang kayo ng tamang reseta, magpagamot po kayo, and then wag po kayo mag-alala. Magkakaroon din kayo ng chance na mag-abroad kapag okay kayo.